Sa ating mga pag-aaral, nakita natin kung gaano kahalaga ang panalangin. At nakita natin ano ba ang layunin ng panalangin. Unang-una, ito yung paglapit natin sa Diyos ng may pagsamba. Dahil tayo mayroong pangangailangan. Kailangan mo nang tayong sumamba. At pagkatapos tayo ay magpahayag ng ating mga kasalanan, mga pagkukulang sa Diyos. At atirit siyang pasalamatan sa lahat po ng mga nangyari sa buhay natin sa loob ng isang linggo, isang buwan o ilang mga araw at saka tayo dumulog sa Kanya para sa ating pangangailangan. Now, ang panalangin na pinagkaloob sa atin ng Diyos, isang pribileyo, mayroon itong kasiguruhan sapagkat ang panalangin ay nasa ilalim ng kapangyarihan at ang kapangyarihan ay ang Diyos. Hindi panalangin ang may kapangyarihan, kundi ang panalangin ay nagtataglay ng kapangyarihan, walang iba kundi ang ating Panginoon. At dahil dyan, tayo nakakatanggap ng mga benepisyo, ating kapatawaran, ating kapayapaan, at marami pang iba. So ngayon, atin namang ipanalangin ang ibang paksa sa ating iglesia. Ito ay tumutukoy sa atin mismo sa iglesia, anong uri ng iglesia tayo dapat. Anong uri ng iglesia tayo dapat? At dapat tayo magpanalangin nandito. Hahanguin natin ang ating pong paksa tungkol sa panalangin. Ito ay serye sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 10. Babasahin natin ang verses 1 hanggang 10 at napapaloob dito ang 5 paksa na ating pag-aaralan sa mga darating na Sunday. Ganito ang sabi sa verse 1. Si Pablo at sina Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwin ay binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. Verse 6, at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon. Hindi lamang sa Macedonia at sa Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagligtas o nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, tunay na ang isang iglesia sa Thessalonica ay isa pong halimbawa para po sa amin sa lokal na iglesia ng Molino Grace Bible Church. Nawa po, hayaan niyo pong mahayag ang kanila pong pagkabantog na iglesia at ito rin po ay aming makita sa aming sariling iglesia. Nawa, kayo ang maluwalhati at bawat isa sa amin ay lumago sa iyo pong biyaya. Pagpalain niyo pong aming pag-aaral ngayon, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na bawat iglesia may mga pangarap at kadalasan sa mga pangarap ng iglesia ay dumami ang miyembro, maging bantog, yumaman, makilala. Hindi man masama yung ganitong klaseng pangarap ng mga iglesia, pero hindi diyan nakatuon ang totoong layunin ng iglesia lokal tulad natin.
Dito po namamali ang marami sapagkat ang kanilang hangarin, bagamat kailangan natin ang gayon, ay makatao o makalaman at hindi po sang-ayon sa layunin ng Diyos. Kung ano ang hangarin sa atin ng Diyos, siya dapat nating gawin at ating ipanalangin. At ito binasa natin sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 ay ang usapin anong uri ng iglesia tayo dapat. Now, nakita natin ang pagkagaling ni Pablo mula sa Pilipo, sa Macedonia, dahil siya po ay tinangka na patayin sa lugar na yon, siya ay nagpunta patungong Thessalonica at dumaan siya sa Berea. At sa Berea, sa sandaling panahon ay nakapagtayo ng iglesia ron at ang mga naroroon ay talaga namang makikita natin na sila po ay nakasentro sa ating Panginoon at nababatay sila sa katotohanan at hindi sila basta-basta nakikinig kung ano-anong mga pangaral na dumating sa kanila. At dahil doon, si Pablo ay tumuloy sa Thessalonica. 3 linggong nanatili si Pablo sa Thessalonica at naitayo ang iglesia. Subalit, kailangan niyang umalis sapagkat mayroon na namang humahabol sa kanya at nagtuloy siya sa Atenas, sa Corinto, hanggang sa dumating sa iba't ibang lugar. Sa tagal ng panahong yun, si Pablo ay nag-aalala sa iglesia ng Thessalonica sapagkat 3 linggo lamang niya itong naturuan. Kaya pinapunta niya si Timoteo, si Titus at isa pang manggagawa upang kumustahin. At nabalitaan ni Pablo na itong iglesia, bagamat 3 linggo pa lamang, ay tumibay sa pananampalataya. Anong dahilan? Ano ang sikreto? Ito ngayon ang ating dapat alamin upang ating ipanalangin sa iglesia natin na tayo man ay tumibay tulad ng iglesia sa Thessalonica. Tayo maaaring maging bantog din, hindi sa yaman, hindi sa dami, kundi bantog sa pagkakilala sa ating Panginoon. Tulad ng Thessalonica na sila ay napabalita sa buong Macedonia, sa Akaya at sa iba't ibang lugar. Paano sila naging totoong iglesia? Paano sila naging huwarang iglesia? Tignan natin ito sa 5 layunin. Una, ang pagka-iglesia ay dapat tagapagpalakas loob na iglesia. Yun ang una. Ikalawa, masipag na iglesia. Pangatlo, huwaran na iglesia. Pang-apat, evangelistic na iglesia. At ang panglima ay mapag-asam o umaasang iglesia. Talakayin natin ang una, mga kapatid. Ng iglesia po ng Thessalonica, sila po'y nabantog dahil sila po ay una, tagapaglakas loob na iglesia. Ito'y napakagandang iglesia, laging nag-i-encourage. At dito mapapansin natin na maraming miyembro sa ating panahon ngayon sa iglesia, kung ating papansinin, mayroong kanya-kanyang grupo. May kanya-kanyang iba-ibang grupo at sila mismo ang nagpapalakasan at nakakalimutan natin yung mga bago o mahihina, mga low self-esteem ng mga Kristiyano o miyembro dahil hindi napapansin. Kulang sa encouragement. Pero nagpapasalamat tayo sa iglesia dito sa atin sapagkat malakas mag-encourage sa mga miyembro. Pag may bisita, agad nilang pinupuntahan. Kabataan man, pinupuntahan din ng kapwa kabataan. Purihin natin ang Panginoon sa bagay na ito. Ngunit hindi lang yon. Mayroon pa rin tayong dapat kaharapin yung pong mga miyembrong mahiyain. Mayroong pong mababa ang tingin sa kanilang sarili. Bakit po bumababa? Dahil kulang din sa atin sa iglesia, hindi tayo nagigipaglapit sa Kanya. At ang mga Thessalonica, lagi sila nagpapalakasan sa isa't isa. At dito makikita natin kay Pablo kung paano rin siya magpalakas sa kapwa mananampalataya. Now, 3 tungkulin dito ang nasa balikat ng bawat Kristiyano sa iglesia para sa kapwa kapatid na tayo po ay maging encourager. Una, ayon sa verse 1 lang muna tayo mga kapatid, ganito ang sabi. Si Pablo at sina Silvano at Timoteo, si Silas pala yung binabanggit ko.
sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Unang-unang mapapansin natin, binanggit ni Pablo sina Silvanos at si Timoteo. So dito sa ginawa ni Pablo sa sulat niya, tinuturo sa atin, palakasin natin ang loob ng ating mga kapatid. Yun ang unang-una. Palakasin natin ang kanilang loob bilang mga kapatid. Dito mapapansin natin, pinalakas ni Pablo ang mga kapatid na manggagawa, si Silas at si Timoteo. Na huwag nating alisin sa ministeryo ang pangalan ng ating kapwa manggagawa. Kung halimbawa, pastor, bawal dito sa iglesia ang ako, akin, nagawa ko. Hindi natin magagawa ang bagay sa iglesia kung wala tayong kasamang manggagawa. Marami akong narinig na iglesia na bidang-bidang pastor, bidang-bida ang deacon, ako may gawa niyan, ako may plano niyan. Si Pablo hindi. Binanggit niya si Silvanos, si Silas, at si Timoteo. Kailangan sa atin din na huwag nating sarilinin ang ating ministeryo o ang iglesia. Walang umaangkin yan. Kundi, dapat idamay natin ang ating kapatid. Ito yung amin, ito yung ginawa natin, ito yung ginawa natin. So magpapansin natin, isang aral dito, pinalakas ng loob ni Pablo ang kapwa manggagawa. Sina Silvanos at si Timoteo. Sapagkat sila din ay mga tinawag ng Diyos tulad ni Pablo. Kaya dapat lang nabanggitin din ang kapwa manggagawa. So, bawal dito ang ako. Ikalawa, ang sabi po sa ating text, sabi ni Pablo, sina Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica. Binanggit na naman niya, ang iglesia sa Tesalonica, dapat nating palakasin ang loob din ng ating kapwa iglesia. Iglesia sa taga-Tesalonica. Hindi atin ang iglesia, kaya dapat kung tayo man ay magkwento, mag-share sa ating kapwa o sa mga hindi mananampalataya, sabihin natin na kami sa iglesia, sa atin ang iglesia. Minsan maraming pastor ang sabi, ay yung aking iglesia ay pinatibay ko. Gaano lang sabihin yung aming iglesia? Sapagkat hindi pwedeng tumayo ang isang pastor kung walang iglesia at walang kamanggagawa sa iglesia. Ipagmalaki natin ang ating home church. Hindi natin dapat paliitin o pahinain ang pangalan ng ating iglesia. Bawal dito ang akin, bawal dito ang ako. Tulad ni Pablo, itong natutunan ng mga miyembro sa iglesia ng Tesalonica, na binanggit ni Pablo ang kanyang kapwa manggagawa at ipinagmamalaki ni Pablo ang buong iglesia ng Tesalonica. So yun yung una, palakasin ang kanilang loob bilang mga kapatid. Kalawa, palakasin ang kanilang loob sa ating amang Diyos. Tingnan nyo ang sabi sa teksto natin, verse 1. Si Pablo at sina Silvano at Timoteo sa iglesia ng taga-Tesalonica na sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. So mapapansin natin na pinapalakas ni Pablo ang kapwa manggagawa at ang iglesia sa dalawang persona sa Diyos. Sa Ama at sa tagapagligtas na ating Panginoong Hesukristo. Paano natin palalakasin ang mga kapatid natin sa Diyos Ama? Paano natin sila mapapalakas? Well, kilalanin natin na ang Diyos Ama ang siyang
pumili sa atin bago pa lamang likhain ang mundo. At yun ang dapat nating ipaalam sa ating mga kapatid sa iglesia, na mga kapatid, tayo'y hinirang ng Diyos bago pa lamang likhain ang mundo. Tayo'y mga pinili ng Diyos, inibig na tayo ng Diyos. Ganon ang Panginoon, di ba? Ephesians chapter 1. Ang sabi sa Ephesians chapter 1, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Yun ang ating pagpapalakas sa ating kapwa, mga kapatid, pagdating sa Ama. Sila'y nilikha ng Diyos, ayon sa wangis ng Diyos, sila'y tinawag ng Diyos, sila'y pinili ng Diyos. At ikalawa, palakasin ng mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Paano naman natin palalakasin ang ating mga kapatid sa Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, alalahanin mo kung paano ka tinubos ni Kristo, paano ka kinamatayan ni Kristo. Isa kang makasalanan, ikaw ay patungo sa kapahamakan, ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Kristo, ibinigay niyang kanyang buhay sa Kanya. Ito ang layunin ng Ama sa atin, na tayo'y maging katulad sa larawan ni Kristo. Romans 8:29. Ang sabi sa Ephesians chapter 1, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan, to be holy and without blame. At ang sabi sa Romans 8:29, upang tayo maging kalarawan kay Kristo. Kaya tayo tinubos. Di ba? Napakasarap. Iparinig natin sa ating mga kapatid pag may mga problema, kapag sila ay pinanghinaan ng loob, sasabihin natin, kapatid, huwag kang magpanghinaan ng loob. Kilala ka ng Panginoon bago pa lamang likhain ng mundo. Kilala ka na ng Diyos. Tinawag ka na, inibig ka na. At ang inibig ng Diyos ay kinamatayan ng kanyang bugtong anak na si Kristo. Hindi ka isang taong mahina. Ikaw ay isang espesyal na tao ng Diyos. So yun po, pang-una, palakasin ang kanilang loob bilang mga kapatid sa manggagawa, sa iglesia. Pangalawa, palakasin ang kanilang loob sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. At yun po ang dapat nating tandaan. Ipag-pray natin na tayo po ay maging encourager sa ating kapwa manggagawa, sa ating kapwa miyembro sa iglesia, at maging sa mga taong pinanghinaan ng loob. Tayo'y maging tagatulad sa Diyos. Tingnan niyo ang Diyos, 2 Corinthians 1:3-4. Ganito ang Diyos Ama o ang Panginoon o Espiritu Santo, ganito ang sabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaliw sa atin ng Diyos. Kung paano tayo inaliw ng Diyos, inaliw tayo ni Kristo, ginawa niya yon upang tayo naman ang siyang umaliw sa ating kapwa kapatid, sa ating iglesia. Kaya maging tulad tayo sa Diyos. Tularan natin ang pag-encourage ng Panginoon sa atin. Paano? Maging tulad tayo kay Kristo. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita. Kuminsan nakakalimutan namin, Panginoon, na hindi po kami tagapaggiba ng buhay ng kapwa namin. Hindi po maninira o magchichismis sa kanilang kahinaan. Mga tao, mga kapatid namin na mahihina ang loob, nasa isang tabi lamang. At kami-kami na mga kapantay namin, kauri namin, kami-kami ang nagpapalakasan. Lord, nawa, wala pong ganung espiritu sa amin. Kundi harapin namin, hanapin namin ang mga taong pinanghinaan ng loob at sila'y palakasin. At hindi namin suluhin ang iyo pong biyaya. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.